Hello, good morning mga kapatid. Magandang umaga po at happy Saturday sa ating lahat. Ngayon po ang araw ng visitation, Bible study, children ministry. And bago tayo humayo, mag-Bible study at mag-soul winning, ay tayo muna mag-devotion ng tatlong verse sa Bible. At nais kong kunin ang pagkakataon nito. Narito po ako ngayon sa clubhouse sa may covered court, mga kapatid. So, I want you to open your Bible in the book of Matthew, chapter 13, and verse 44, 45, and 46. Ito po yung preaching ko kagabi sa aming prayer meeting. So, nais ko lang po i-share sa inyo ng maikli. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang sabi niya, in verse 44, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, nasa sumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya'y kagalakan, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Verse 45, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. And verse 46, ang sabi niya, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Kapatid, tayo, mayroong isang tao dito na nakasumpong ng masigit sa kayamanan na meron siya. Nakakita ng mas mahalagang kayamanan kumpara sa meron siyang kayamanan. Kapatid, ano ba yung dito sinabi niya na ipinagbili niya lahat ng kanyang tinatangkilik upang mabili lamang yung bukid na nakita niyang kayamanan. Tayo mga kapatid, ano ba yung kayamanan na meron sa atin na mas higit pa sa material na bagay? Una, alam mo kung ano yung unang kayamanan na meron sa atin? Yung gift of God. Alam mo yung gift of God, mga kapatid, yun ay yung salvation. Salvation na binigay sa atin ng Panginoon na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit anong halagang pera o material o kahit ano. Kapatid, yan ay regalo ng Diyos sa atin na panghabang buhay na kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun ang kayamanan na siyang ating daladala simula nung tayo'y naligtas ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyanong ligtas, dapat yung kayamanan na meron ka, yung salvation na meron ka, huwag mo lang dapat sinusolo. Dapat isinishare mo rin yan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Dapat binabahagi mo rin yan katulad ng isang kayamanan na kung bibigyan ka ng kayamanang material, pinansyal, hindi mo dapat ang ginagawa mo dapat isinishare at hindi dapat sinusol. Kapatid, kung ikaw ay ligtas, hindi ka lang iniligtas ng Panginoon, hindi ka lang binigyan ng regalo na yan, hindi ka lang binigyan ng biyaya ng kaligtasan para lang sa iyo, kundi ginawa kang instrumento para ipangaral at ibahagi mo yung kaligtasan ay yung gift na natanggap mo rin sa Panginoon. Kapatid, nawa ay hindi lang tayo umaaten Sunday upon Sunday. Dapat gumaganap din tayo ng ating mga ministry na ipinagkaloob sa atin. Ganun din, isa pa sa mahalagang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon na kayamanan ay ang Word of God, ang Bible. Bible ay ang ating guide sa ating buhay. Diyan mo masusumpungan lahat ng karunungan, ng anumang bagay. Kung ikay nanlulupaypay, kung ikay nahihirapan, kung ikay may problema, pinagdadaanan, read the Word of God. Dapat nagbabasa tayo ng Bible, pinapahalaga natin ang ating Bible at hindi natin hinahayaan na maalikabok lang yan sa gilid. Ibinigay yan ng Panginoon sa atin at malaya tayong nakakabasa, nakakapagdala, nakakabitbit dito sa ating bansa. Kaya wag nating isang tabi lang ang salita ng Diyos. Naway pahalagaan natin kung gaano kahalaga sa iyo ang salvation mo. Dapat ganun din kahalaga yung salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid.
So kapatid, nawa ay na-encourage ka, nawa ay nakapulutan mo ng aral kung ano ba para sa iyo ang kayamanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya sabi niya dito, katulad ng isang tao na nakahanap ng isang kayamanan, nakasumpong, ay ipinagbili niya ang lahat ng tinatangkili. Ikaw kapatid, kaya mo bang ibigay ang lahat ng meron ka kapalit ng kaligtasan mo? Kapatid, kaya mo bang pahalagahan ang pagbabasa ng Bible? Kaya mo bang i-share yung kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Nawa ay ma-realize mo kapatid kung ano ang pinakamahalaga sa buhay natin dito sa mundo. Nawa ay na-encourage ka mga kapatid at maraming salamat and peace be unto all. God's